Good day. This is the explanation for the source code of project by Group 8 Pajak Mode. So the first part here indicates the title called Astrovitals, or mostly the author or details about the author of the source code. So kaunahan dito makikita natin is yung import time. Ito ay yung library ng Python para mapagana yung interval or sequence interval nung loop nung source code. So sa umpisa ng code ay kailangan mag-input ng basic information yung astronaut or yung user ng program. So dito makikita natin na separated siya by two while loops. So in case na magkamali ng input sa height, weight, and age, is dun lang siya uulit. So after that is the second while loop is indicating the sex, male or female. So kapag nagkamali siya, since iba siya ng input, hindi siya number, integer or float, since isa siyang string, so kailangan natin siyang ihiwalay ng dalawang while loop. So dito pag nagkamali naman ng input sa sex, hindi na siya babalik all throughout dun sa height, weight, and age na basic information ng astronaut or yung user. Then after nun, after mag-input ng information ng astronaut, is dadako naman yung program sa mga functions. So dito, yung first function is about sa heart rate. So ang variable sa function ng heart rate is yung peak interval. Yung peak interval ay indicates yung systolic ng pump ng puso. Tapos, yung interval natin is 60 seconds. So, in every 60 seconds, which is kaya nga beats per minute, kaya siya 60, is sa kada peak ng heartbeat is makukuha natin precisely or accurately yung heart rate ng astronaut without estimation lang ng 5 seconds, 10 seconds. So, yun yung formula niya ng heart rate. So, next naman na function is itong oxygen saturation. So, dalawa yung variable natin dito, yung oxygenated hemoglobin at saka yung deoxygenated hemoglobin. So, basic formula lang ito, which is yung oxygenated over sum nung amount ng deoxygenated at saka oxygenated. So, dito sa formula, tinimes natin siya ng 100 at saka naka-integer siya para whole number yung makukuha nating percentage doon sa stat ng astronaut. Kasi usually na nakalagay sa mga systolic numbers ng stats ng tao. Then next is, dalawa ang function pagdating sa radiation doses. So una, itong calculate equivalent dose. So dito muna papasok yung RW factor, which is yung raw factor niya. Ang equivalent nito is yung kung gaano karaming radiation ang meron sa pupuntahan ng astronaut or dun sa within the galactic cosmic rays. Then, yung kasunod niya is i-convert niya yung amount kung gaano karami in a certain duration na expose yung astronaut. So, maganda dito, pag hiniwalay natin yung function, ay possible mas magiging organized yung computation nung program. And then after nung mga defining functions, papasok na tayo dito sa buong while loop nung program. Ibig sabihin, yung buong program dito sa while loop, yan yung tumatakbo all throughout the session or yung mission. So yung first dito is yung heart rate. So yung organized nung flow ng pagkuha ng data is same din ng organized nung flow dito sa code ng ating defining functions. So una muna is heart rate.
So nakalagay dito ay print yung heart rate, tapos gamit yung built-in function na center para mas organized tingnan siya dito sa IDE. So, as nakalagay dito is i-close siya ng try and accept. Kasi, ang input natin sa part na ito is float or number siya. So, kapag nagkaroon ng bug, yung system na mag-input ng hindi number, float or integer, ay may skip niya yung function na ito. And magpo-proceed siya sa next, which is yung oxygen saturation. So sa accept natin, yung condition niya ay magbibigay siya ng automatic error na. Kasi after nung buong flow nitong data gathering is kailangan ibato siya sa isang dictionary para dun sa raw inputs ng buong program. Ganon din sa oxygen saturation, which is yung input lang ng mga oxygenated at deoxygenated. So, and then after na makuha, ibabato naman yung value ni hemoglobin saturation, which is ito. Papapuntahin siya dun sa defined function natin, tapos i-return niya is, nung value dun is doon naman kay hemoglobin saturation. Then kapag nagka-error sa oxygenated pa lang or deoxygenated, then lahat ng variables dito sa part na to is mabibigay na as error para maipasok nga dun sa maipasok yung value or yung equivalent niya dun sa dictionary at walang bug. Then ganun din dito sa radiation doses or radiation exposure, same concept din dito, except nagkaroon lang ng dalawang function. So magka-connect yung dalawang function, tapos magre-return din siya dito sa radiation dose. And then next naman is yung hydration level. Yung hydration level is hindi siya nakasalalay sa functions. So nakasalalay siya doon sa first basic information na in-input natin doon sa program, which is yung height, weight, and age. So nagbabari lang siya differently if ang input is male or female. So dito mas efficient na kung ita-direct na natin kaysa magbigay ng function, kasi ang pinaka-important dito is yung conditional statement lang na if and else, and then directly substitute na dun sa formula yung input variables. And then lastly, yung ating body temperature, which only includes nga yung pinaka-direct sa sensor niya, yung thermometer. Hindi na kailangan ng kahit anong formula. So kailangan lang ng handling ng errors. Kaya may try and accept kasi ang input natin sa kanya is ay integer or float. And then lastly, ito yung layout ng buong program dito sa IDE natin, which is gumamit ng F-string para organize yung itsura niya. And then after that is yung recorded logs ng bawat raw inputs dito sa ating program. So itong print astrovitals only indicates na dito sa program is nagbabago siya every 1.2 seconds na input. That's why naglagay tayo ng import ng time sa library ng Python para magkaroon siya ng parang built-in timer para maging precise na every 1.2 seconds is magre-record siya ng panibago na data doon sa astronaut or sa user. Ayun. Yun lang yung concept ng aming program na Astrovitals.